Naghain na ng petisyon sa Korte Suprema para ideklarang unconstitutional and void ang Maharlika Investment Fund Act of 2023. Nanguna sa paghahain ng petisyon, sina Bayan Muna Chairman Nery Colmenares, dating Bayan Muna Representative Carlos Zarate at Ferdinand Gaite. Kasama rin bilang lead petitioner si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Ang hiling nila, maglabas na ng temporary restraining order o writ of preliminary injunction o status quo anti-order ang Korte Suprema kontra MIF. Naniniwala silang labag sa saligang batas ang Maharlika dahil hindi raw ito dumaan sa constitutional requirement at test of economic viability. Minadali rin daw ang pagpasa sa batas. Pinangangambahan din nilang malulustay ang pera ng bayan dahil gagamitin ito bilang pampuhunan sa iba't ibang negosyo. Ang Maharlika ay hindi independent sa Malacanang at maaring gamitin ang pondo nito sa korupsyon o cronyism na kung saan papaboran ang mga negosyante na kaibigan ng Malacanang at masasangkot dito ang BSP. Yan ang tinig ni Bayan Muna Chairman Nery Colmenares. Nauna nang nag-remit ng 50 bilyong piso ang Land Bank sa MIF na sinundan ng 25 bilyong piso ng Development Bank of the Philippines. Kinwestiyon din ito ng mga petitioner. Wala pa nga raw miyembro ang Maharlika Investment Council na mamamahala sa MIF pero mayroon na raw agad itong pondo. Hindi pa nga nakumpleto yung sino ang magpapatakbo nito, 75 billion kaagad. Hindi natin alam, baka pati yung deposito ng mga ordinaryong empleyado ng pamahalaan ay kasama doon sa 50 billion na yan or sa 25 billion. Hindi sigurado yung accountability, hindi sigurado natin ngayon sino pa magpapatakbo niyan. Ang sinasabi lang sa atin, umasa lang tayo. And we have to remember, in the recent past, umasa rin tayo at nabudol ang mamamayang Pilipino. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.